So yun guys, good morning, kakagising ko lang. Nandito ako sa yard, siguro mga 5 days na ako dito sa yard. Pero nag-deliver ako kahapon, pero bumalik ako dito dahil nga mahina ang biyahe ng lahat, kahit anong company mahina. Pero kasi kakabalik lang galing holiday. Ganun talaga pag galing Christmas, New Year, yung iba nakabakasyon pa kaya mahina talaga. Kahit last year, basta pagbalik ng January, mahina talaga. And ngayon, nire-ready na yung load ko. May pumick up na load na isang city driver. And kailangan ko na mag-prepare para pag dumating siya, diretso alis na ako. And kasi kailangan ko makauwi sa bahay dahil may importante akong dapat gawin itong darating na weekends. And ngayon, maliligo na muna ako. And may bago nga pala kaming ilag. Yan o. Wala pa to eh. Lagayan lang to. Pero ayun, ang galing. Lalagay lang dyan yung tablet. Yan, mayroon ng wire. Tinanggal na rin yung lumang yung lumang ELD na wire. And yan, pupunta lang din ako sa taas para mag-orientation. And ewan ko kung orientation ba yun kasi doon kukunin to doon sa may safety namin and ituturo kung paano ba siya gamitin. And yan, maligo na ako, nag-i-snow na. And kailangan ko siya, yung load na yung kailangan ko ma-deliver sa Regina. Then, para makauwi. And yun na, nagbabad weather na dito ngayon. I-snow na. Kagabi wala yan eh. Wala yung puti eh. Siya kanina umaga, gumising ako ng maaga, siguro mga alas 6. Wala eh. Ngayon, ang bilis oh. Ilang minuto lang. Nantayin ko lang yung safety para dun sa ilag na bago. And busy pa sila eh. Dami pa nilang pinag-uusapan. Hi Brian, good morning. I'm here for ilag. They removed my ilag, the old one. They did? Yeah. I need your permit book. Okay? Alright, so go grab me your permit book. I'll go grab a tablet and we'll do one-on-one real quick here, okay? Okay, just the permit book? I need your permit book. Okay, I'll be right back. So yun nga, kala niya hindi ako papalitan ng ilag, kaya pala hindi ako tinatawag ng safety. Inaantay ko rin na tawagin ako ng safety pero hindi ako tinatawag. Kaya ako na mismo ang lumapit ngayon, kukunin ko yung permit book ko. And magbo-one-on-one orientation kami. Tapos, yun, bibigyan niya ako ng tablet. Nasaan niya hawak niya. Atin. Ito yung permit book ng ating truck. Tama. Grabe ako sa snow. Patay. Nahihirapan ako na itong tumakbo. Kailangan ko pa i-deliver yung load ko sa Regina. Sa snow. Kaya tinawin ka. Ano oras ka nakarating? 4 na oras ba ako stamp? Dami. 5 araw na dito. Oh. Ay, alimin mo na. Isang linggo na, no? Walang biyahe. Mahina. Kaya si Karen, nauna pa eh. Nandito rin. Oh. Nauna lang sa akin siya ng ilang oras. Ano? Ako nga, papabiyahin na agad eh. Baka may mga truck na available. Ayaw gumana yung truck mo. Bigyan ka ng ibang truck. Ang hirap maglipat-lipat ulit eh. Snow pa ngayon. Hindi, kulang ka lang ng damit na pambihis, panligo, tapos pa-equipment lang. Ay PPE. Trainer name. Now there's 2 questions. So these 2 questions have to be answered. At yun nga guys, tapos na kami mag-orientation at tinuro sa amin kung paano gamitin tong bagong ilag na tablet, Samsung to. And nandito na lahat, 5-on-1, lahat ng weather forecast nandito na. And ilag and information namin, lahat nandito, pati yung mga truck. Yan, kinabit lang namin para connect yung truck tapos yung iPad. So yun, ito yung bagong ilag namin. Medyo mahirap siya gamitin dahil napakaraming dapat gawin.
Hindi katulad ng luma na lahat sa isang settings nandun na lahat. Ito iba-iba ng app. Pero kagandahan dito, pwede namin magamit yung 511 Ontario, 511 Manitoba, 511 Saskatchewan at sa BC. Lahat na, and weather forecast meron na rin dyan. And hindi na kami mahirapan, hindi naman sayang yung data namin. And anytime, kahit walang signal, pwede kami makapag-check ng road condition. And yan ang kagandahan sa Samsara. And yun, nire-ready ko na para mamaya pag dumating yung load, ready na ako and anytime makakalis na ako. Ang 511 na application nga pala ng Canada ay yan, dyan nakikita yung road condition ng bawat province. At nandito na rin yung Carrier's Edge kung may kasakaling may mga exam kami. And hindi na kami gagamit ng data, dito na lang. Hindi guys, nakuha ko na yung load ko. Ang load ko papuntang Regina, 2 deliver. Tapos isa sa Saskatoon, yan o. Bali, kailangan ko siyang i-tarp, i-untarp. Sabi sa akin nung nag-pick up siya. Bali, nag-ano lang ako. Nagbibuild ng hangin, tapos yung na yung trailer ko. Napaka sama ng panahon dito ngayon sa may Innisfil, Ontario. Mamaya papakita ko sa inyo. Doon tayo mamaya magsisignar magkukuha tayo ng load. Lamig. Dahan-dahanin ko lang to kasi grabe bad weather. Snowstorm. Sana hindi magsarado yung kalsada at tuloy-tuloy tayong makabiyahe hanggang makauwi sa bahay dahil may importante akong kailangan atinan ngayong week sa weekends. So yun guys, let's go. Ito yung bago nating 5138 ilag. Medyo mahirap lang siya gamitin kasi napakarami niyang shipping ID. Parang ang dami niyang kailangan gawin para lang makapagsimula ka. 1, 4, 3, 2, 6, 3. Tapos kalimutan ko yung pre-trip pa. DV, pre-trip create. Bali pre-trip na yun. Ayun na, pre-trip. Dito lumalabas yung mga trailer. Kaya naka-on duty na ako, 2 minutes na. And vehicle, galing to, itong load ko, galing tong pinick up ng city driver ngayon. I-check ko pa siya para sure ball talaga. Hi sir, do you have time to do your trailer quick? I can do right now because I'm in rush. You leaving? Yeah, I'm leaving. I will just do my pre-trip, then I will go. Okay, yeah, it would take me like 20 minutes to do your trailer, so it doesn't matter to me, I don't have to do it. Maybe next time. Okay. Yeah. Alright. Because I need to deliver my load. Okay, before... it's not that dirty anyway, so. Okay, yeah. Yeah, no worries. Thank you. Have a good night. Yeah, maybe next time. Alright. Yeah. Higpitan natin to ulit kasi itinakbo niya to mula dun sa pick-upan. Yan. Ganito yung pag ano. Kailangan talaga may stopper kasi madulas tong load na to. Ayan o, nahigpitan na to. Pero kailangan pa ulit higpitan. Ngayon, mamaya magbababa ko na. Hangin. Malinis naman ang ating trailer.
garlic. Mahigpit na iba eh. Ayun o. Okay, yung load natin, yung mga ilaw natin, okay naman, all good. Buti nakapag diesel na ako para kung sakali magsarado yung kalsada, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano nakalagay dun sa load, yun yung ibababa natin dito sa may shed. Kasi ito yung mga equipment nandito lahat. Bali, hindi pwede madoble-doble kasi meron ng nakasecure na yung load. Bali, meron na siya doon ng strap, kadena, and kung ano-ano man. Kaya binababa ko lahat ng mga hindi ko kailangan. Hello! Una na ako. Ingat sa biyahe. Ingat din. Friday, kailangan ko deliver eh. Pwede? Saan? Sa Regina. Ano dyan na yan? Pero dahan-dahanin ko lang. Ingat ka. Kaya sige Aris, mga kabatch ni Daddy, matagal na rin. 10 years na rin dito sa Canada. And kaya tayo ngayon ay aalis na. Kailangan ito ay ma-deliver ng Friday. Madulas to. Itong gantong klaseng kalsada, madulas to. Pero dahan-dahanin lang natin. Kapag hindi kaya, hindi mai-deliver. Pero sa tingin ko, dito lang naman yung bad weather eh. Pero tingnan natin kasi meron tong ano eh. Hindi siya pwedeng gamitin kapag umaandar. Hindi pwedeng gamitin yung tablet. Galing din naka-connect din Maganda yung timbang natin, nasa maximum siya. And yung heater natin nakatodo yan para hindi basta mag-build yung windshield natin. Sakyan. Na full stop tayo dito ngayon sa stop sign kasi may puno dito eh. Yun ang isa sa nagpapahirap eh. Yung puno dito kaya kailangan mo talagang mabante. Kaso pag na full stop ka, ito yung madulas na part, yung
inistapan. Lalo na medyo pahuntong pa ano, dahil mabigat yung ano eh, yung load. Ayun oh, ang dulas oh. Dulas. Sana hindi magsarado ang kalsada dahil kailangan kong makauwi, pero dahan-dahan lang naman, kaya to. Guide me Lord, thank you. Amen. Nilagay ko na rin yung mga snack, orange, tubig, biscuit, at yung vitamins. Nandiyan lang sa gilid ko yun. Nandiyan na lahat. Ito yung mga sasakyan, no? Nakikita nyo yung sasakyan dyan sa highway, ang babagal ng takbo dahil dulas yan. Kunting mali, banggaan yan. Ayun, mukhang may banggaan na dun. May pulis dun sa kabilang way naman yung papuntang Toronto. May mga lesbo. Medyo nakakakaba kahit syempre 4 years na ako nagda-drive dito sa Canada. Tinatablan pa rin ng kaba every time na kakasimula ko palang mag-drive. Hindi kasi galing akong day off eh. Na-day off ako ng mga 5 araw dito sa Innisfil Yard. Dahil ngayon, pag bagong start, nakakakaba. Siyempre, hindi mo pa kabisado yung kalsada eh. Si Kuya Roderick. Pinoy yun, Pinoy. Shout out. Hirap nun ah. Empty yung pop niya. Dahan lang. Dahil madulas yung mga sakyan sa highway oh. Mabagal lang ang takbo. Dahan-dahan lang tayo exit dahil madulas. Yan, madulas yan. Napakalakas pa ng hangin. Ang hangin natin umaabot ng 40 km per hour yung hangin. Kaya eto, binuhusan na to ng binuhusan na ng asin yan, kaya ganyan, medyo tunaw na. Ngayon yung hangin na 40 km per hour na hangin, yan ang magpo-frozen yan ng kalsada. Kaya hindi ka pwede basta-basta na tumutok, bumilis. Kasi kung sakaling may nagbanggaan dun sa unahan or may mga naka-stop, meron ka pang ano, yan, meron ka pang space sa harap para umistop.
Alam mo yung nakakatakot? Dahil lagi ako nakakanood ng mga may nagbabanggaan dito sa part ng Ontario. Minsan may nagbabanggaan dahil may nakaano doon. Minsan yun, nakakatakot yun, di rin maiwasan yun. Kaya doble ingat lang din tayo. Lalo na yung bumabiyahe dito sa Canada. Kasi mas malakas ang snow ng Canada. Hindi, pero sa mga ibang province, malakas din. Pero hindi siya yung pinaka-main na dinadaanan ng mga truck. May mga dinadaanan pero hindi lahat ng ano. Pero itong Ontario, British Columbia, yan ang pinaka main highway na palaging dinadaanan ng mga truck. At iba-ibang trucking ang dumadaan. Mga travel area. At kailangan dito laging puno ang washer fluid mo para kung sakaling wala na makita, ang dumi na, hindi na ma-wipe, eh, kailangan mo gamitan ng washer fluid para lagi kang may visible. Kaya may sasakyan, no? Gumewang, no? Gumano, no? Ayun, hindi lang halata masyado pero ano lang, mild lang, parang gumanon lang. Ayun ang mga ano, titibay yung loob, oh. Kami chill lang. Ako chill lang ako. Mamaya mag-aabot din kami niya sa truck stop eh. Sa likod tayo pa overtake eh. Tutok ng tutok eh. Ayun, tutok ng tutok eh. Minsan isa sa nakakailang na pagdadrive yung kapag yung mga truck eh pwede naman silang umovertake, yung nakatutok talaga sa'yo eh, na unting preno mo lang ibabangga na agad sa trailer mo eh. Pwede naman umovertake. Pag nakatodo yung heater ko, nakabukas yung bintana ko isa para kahit sobrang init ng loob ng truck, nababawasan. Kasi kapag binawasan ko yung init ko, magpo-frozen naman yung wiper ko, magpo-frozen. Kaya ang ginagawa ko kahit nakatodo yan, bukas na yung bintana. Hindi na magpo-frozen yan yung wiper ko kahit sobrang lamig. Hazard. Naka-stop ah. Nag-traffic dito ah. Siguro may naglilinis doon. Ganito kapag may nasusundan na snowplow eh. Dahil mabagal ang takbo nun. Pinaka-maximum lang ata nun kapag naglilinis eh 20. Para kayod na kayod talaga tong kalsada ng ano nila plate.
So yun guys, nandito tayo ngayon sa may North Bay. Kakarating lang natin after 3 hours na takbuhan mula sa yard. Then maglo-load check lang ako. Ang bagal ng takbuhan namin siguro mga 80 lang. Sunod-sunod. Yun, sunod-sunod yung takbo namin. Magkakasunod kami. 80 lang takbo namin mula Innisfail. Dami namin halos walang, may mga overtake pero ako hindi na ako overtake dahil hindi naman ako nagpapadali. Relax na ako. Ngayon maglo-load check lang ako kasi yung load ko nakarap to, may lumuluwag to kapag katagalan kahit hindi ka pumreno ng todo. Ayun guys, madilim sorry di nyo ako makita, madilim. Ayun So yun guys, hanggang dito na lang ating video. And sa susunod na lang ulit. Maraming salamat sa suporta nyo, sa panonood nyo. And shoutout nga pala kay Tito Noel Signy at kay Tito B Signy at sa girlfriend ko. Napaganda at sa mga followers natin dyan. And shoutout kay Kuya Virgilio Rivera at kay Gary Gliponeo. And shoutout sa inyo, salamat sa suporta nyo. Hanggang dito na natin video. See you next vlog. Goodbye.